Good morning, 10 a.m., February 5, 2025. Kahapon, nagte-trading tayo. Etong, kung panoodin niyo sa video, laging naka-picture itong pan na to. Sandali hanapin ko. Ito yung kahapon 45 minutes ng XRP. Ito nyo. Kita nyo itong part na to. Ito. Yan. Diba biglang bumagsak. Pero kahapon, ini-expect ko na tataas yan. Kaya ang data ko kahapon, ganyan lang. Tapos, so wala pa to. Wala pa yan. See, ang data ko kahapon nito, kita nyo, resistance doon. Tapos may isang green na madami pang itataas, di ba? Pag titingnan mo, sa 5 minutes. Di ba? Madami pa itataas. Sa 15 minutes. See, lalo na sa 15 minutes, marami pang itataas, di ba? So, ano nangyari sa 15 minutes? Boom! Biglang bumulusok. So, na-saturate niya tong 15 minutes dito. Ano pang? Anyway. Ang point ko is kahit na nakita natin dito si XRP or any other na ang ganda ng pagtaas nila, parang didiretso na. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Right? So, the best talaga, kahit is i-monitor nyo lang yung overbought sa oversold. Pero, dependent pa rin tayo sa regression at sa parallel. Sa parallel. Kasi mukhang sila lang ang nagsasabi ng totoo. Right? Ang kukunin mo lang dito is yung mga height. If it's overbought, oversold, kasi hindi yan lalagpas dyan. Magagawa yan ng resistance saka ng support. Pero hanggang dyan na rin, alam mo pa rin na nasa overbought sila, nasa oversold sila. Technical analysis mo na nga lang sila. Dito, parallel. Ito, warning lang na nasa taas na sila, warning lang na nasa baba na sila. So kahapon, kung didiskartehan natin itong 15 minutes na tama si Lia. Mag-umpisa ka dun sa head or sa tail. Kailangan mo laging hanapin yung head saka yung tail ng trading mo kahit na nasa ang time frame ka. So dito sa 15, yan din naman ang 25 eh. Yung bigger, kung mo diba, 45. 4 hours. Yan din sa 4 hours, diba? So ito yung maximum play niya. Maximum play niya. Kahit saan time frame ka pumunta. Yan pa rin yun. Nagiging detailed na lang. Right?
So, yung mga sinasabi nila na maingay yung 1 minute, blah, blah, blah. I don't think so. I think makikita mo pa rin dun yung kung anong takbo ng market mo. Kung alam mo yung hinahanap mo. So, kahapon, ito yung 15. Ito yung 15. Ang the best way lang na, kasi pag ginito mo yan, makita mo na agad yung tail, right? Ito yung tail. So, kung yan ang tail, ito yung support mo, ito yung body mo. Yan yung body mo. Ang kailangan mo lang hanapin dito is yung head. Yung head. Yung head, which is yung head, saan lumabas yung head? Kung mag-break niya na tong tail, to, nag-umpisa niya ng breaking yung, yan, yan. Nung na-break niya yan, ito na ang pinakamataas mo ngayon. Yan ang pinakamataas mo. So, mag-start ka na ng technical analysis mo dito. Yan. Anong kukunin mo? Pwede mong kunin to, pwede mong kunin yan. So, sabihin natin ito ang resistance mo. Support, sorry. Ito ang isa mong, ang last support mo. Pinakamatinding support mo, right? Pinakamatinding support mo. Major support, last support, whatever you want call it. Yan, diba? So, meron ka ng 2 points. And then, ito, 3 points. And then yun, 4 points. Or, you can move from here. There's your 2 points. And then, ito yung isang point mo. And then yung second point mo. So, ito na yung data mo. Which is downtrend. Right? So, hindi natin alam kung anong nangyari dyan. Pero nakita na natin na meron ng downtrend dito kasi may na-break na. So, pag tinatch natin, instead na yung inaasahan natin na si XRP ay aakyat sa 45, right? Baka bumaba pa. Ngayon, dito, let's say dito, nagkaroon tayo ng height na yan. Kailangan mo lang um, TI mo lang uli. Kasi, kaya nga nag-TTI hindi man 100% yan eh. Nagkukuha ka lang ng idea eh. Pero look, kung tiniay mo uli siya rito, o doon, kung tiniay mo siya dito, kasi meron kang bagong high, di ba? Hindi pa yun yung last mo. May bagong high ka. So, ito yon. So, ito yung major mo. Major pullback.
Ito yung second point. Ito yung susunod na point. So, ano nangyari dito? Hindi niya pa inaabot. Um, hindi niya pa rin inabot doon. Pero hindi niya rin inabot sa taas. Dito, ngayon, meron na namang na-hit na panibagong high. Right? May na-hit na naman na panibagong high. So, ito na naman yung technical analysis mo. Which is nasa overbought ka. So, hinahanap mo is reversal. So, nakita mo yan dyan. Ang pinaka-major mo is ito. Medyo. And then, meron dito. And then, meron doon. Yun. So, dito, kitang-kita mo na talagang downtrend ka na. Right? Dito nag-start yung short mo. Sell short. Yan. Ngayon, meron ka nitong low. And then, ang major mo ito. Ito pa rin. Low mo. Meron ka doon. And then, meron ka nito. Yan. Pero merong lumalagpas doon. So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Ito pa rin ang major na. Okay. Dito, pwede mong i-parallel. So, meaning, nito is ito yung tail mo. Right? Kung yan ang tail mo, yun ang major mo, meron ka rito. Ito. Yan. Minor. Yung minor ka dyan. Na-break yung minor mo. So, kung na-break yung minor mo, anong mangyayari? Dapat dito ang long mo. Pero mangyayari ba yan? Kasi hindi pa naman na-break yung major mo dun sa taas. Eh. Depende siguro kung gaano malakas. So, consolidating. Maglagay ka na ng stop loss mo dyan. Kasi hindi mo alam kung saan pupunta si market. Now, dito, habang minomonitor mo, ang dali kasi dahil nandiyan yung data eh. Dito yung resistance mo. Ito yung support mo. Tapos, yung trend mo is right here. Yun ang downtrend mo. So, dito, pwede ka mag-technical analysis kung gusto mo. Kasi lumabas na siya doon eh. So, ano nangyari? Tingnan natin.
nagkaroon ka ng high dito, hindi niya na binrek yung high na yun. So, pwede ka uli mag-technical analysis dito. Right? Which is dito yun. Anong strong mo dyan? Ang strong mo dyan, ito. Pero ito yung mga sub, mga pullback. So, yan ang high mo. Yung high mo. Ito yung pullback. Hindi as strong, pero pullback yan. So, yan na i-break mo. Para ka mag-downtrend. Ito strong. Ito strong. So, ito yung drawing mo. Binrake. So, ito yung sell short mo. Area. So, may data ka na. Pwede ka nang mag-regression. So, ito yung head mo. Yung bago mong head. Always look for the head and tail. Sabi nga ni Leah, yan ang unang kailangan natin. Kahit na nasa gitna ka na ng trading, kahit na nandito ka na, kailangan mo pa rin hanapin yung head and tail para makapag-plan ka. A good planning works. Ngayon, pag lumabas na yan dyan sa body mo, then you start your technical analysis. Yun lang ang pinakamaganda kong nakikita para mabit natin tong 45 na to. Tong 45. Kasi yung 45 na yan, maganda yan hanggang dito. Hanggang dyan. So, kung i-regression mo to, kung i-regression mo yan, it looks like it's gonna go up. Mag-start ka mag-measure dito. And then you'll say, oh, aabot hanggang dito yan. But, hindi. Pag sinundan mo ng parallel, yun lang ang pinaka-sure. At least 90 to 95% na magiging tama yung trading mo. Instead, na sundan mo yung kung ano yung nakikita mo. So, parallel din, pero mag-depend ka sa smaller time frame kasi doon nangyayari 5 minutes o 1 minute. Doon nangyayari yung reversal. Ang magagawa mo lang sa higher time frame is mark the high and low na pwede nilang puntahan. Okay? Ayun lang ang sharing ko for today. Sana makatulong.